Yun, isang mapagpalang araw sa ating lahat at sa lahat ng taga-subaybay dito sa Marinduque News Network. Welcome po sa ating programa, ang Kalutang ng Pulisya sa Marinduque, na kung saan sa pamamagitan ng ating programa ay malaya nating naipapahayag ang mga gawain, accomplishments ng ating kapulisan sa mamamayan sa lalawigan ng Marinduque. Bago po ako magpatuloy, nais ko munang batiin ng isang magandang umaga ang aming pinuno ng hanay ng kapulisan, Police General Jose Melencio C. Nartates Jr. Sir, dyan po sa National Headquarters. Sa aming Regional Director, Police Brigadier General Christopher R. De La Cruz Sir. At sa aming very supportive, naming Provincial Director, Police Colonel Cornelius Carmen Tadena Jr. Sir. At sa aming Deputy Provincial Director for Administration and Operation, Police Lieutenant Colonel Virgilio R. Madronio Sir. Magandang araw dyan sa inyo sir sa Marinduque Police Provincial Office. At sa lahat po ng staff officer po ng NPPO, Marinduque Police Provincial Office, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Binabati ko nga rin po pala ang aking mga kasamahan sa Provincial Community Affairs and Development Unit, ang aming pong opisina sa panguna po ng aming Acting Chief Picado na si Police Major Aldrin L. Mutiaser. Nandiyan po siya ngayon sa isang meeting po sa Capitolio. At ang aming mga kasamahan po, si PEMS Ana Nalirihano, ngayon po ay nasa kasalukuyang nasa Bansud na nag-conduct po ng kanyang schooling. PEMS Milan Bacomo, PEMS Evangeline Permejo, PEMSG Eugene Malco na kasalukuyan po na mahawak po ng mga FTPs po natin dyan sa Santa Cruz, PEMSG Franklin Aurelia, PSSG Ariel Mandak, Patroluman General Abelio, Patroluman Merjoy Aliwalas, Patroluman Regine Aisel Hernandez, Patroluman Annabel Aday, Patroluman Amabel Aday, at aming NUP na si Kuya Raymond Salvacion po. At sa lahat ng kapulisan ng Marinduque, magandang araw po sa ating lahat. Ako nga pala ang inyong lingkod, Police Corporal Jomar A. Rebale, ang inyong mga kapanayam at magiging tagapagdali po ng ating programa ngayong araw. Ang ating pumunang bago po ako magpatuloy, ang i-discuss po muna ngayon ay ang ating comparative crime statistic ng buwan ng May at ng buwan ng June po. Ngayong buwan po, makita po natin yan sa ating datos na baba po ang ating mga indicators o variance po. Ibig sabihin po ay baba po ang naitalang mga krimen po. Makita po natin dyan na nung May po, meron pong total na crime volume na 62. Sa index crime po na 2, meron pong isang homicide, isang physical injury. Samantalang ngayong buwan po, June, ay wala po tayong naitalang isang kahit anong 8 focus crime po. Yan po. Congratulations po sa ating mga kapulisan po. Sunod naman po ang public safety indicator po. Ito po yung tinatawag po nating RIR o reckless imprudence resulting in homicide, resulting in physical injuries, and resulting in the damage to property. Noong nakaraang buwan po, meron po tayong total po na 39. Makikita po natin dyan na 39 po. May dalawa pong reckless imprudence in homicide. Reckless imprudence resulting physical injuries ay 18. Sa damage to property naman po ay 19. Ngayon naman pong buwan, wala po tayong naitala po. Sa awa po ng Diyos, wala po tayong natala sa homicide po na RIR. Sa physical injuries naman po, bumaba po ng 7. Nagtala lang po tayo ng 11 po ngayong buwan at ngayon po at 12 naman po sa damage to property. Talaga pong buwaba po ang ating mga insidente po, kaugnay po ng mga road crash po natin. Yan po, po, isa po to sa mga patuloy po nating ginagawa. Nagkakaroon po tayo ng mga PNP checkpoint and choke points, mga dialogue po sa ating mga motorcycle riders and mga motorista po natin po para maiwasan po yung mga ganito pong insidente po. Next naman po natin po, ito po yung accomplishment po namin po sa buwan ng June po. Nagresulta po sa arrest of wanted person. Meron po tayong na accomplishment na 3 most wanted person po sa level po ng provincial level po. 1, 2, and 3 po ito. Rank 1, 2, at 3. Dalawa po rito ay nanggaling sa Buwak at isa po ay galing sa Bugpog po. Sa other wanted person naman po, nagresulta po ang 4 na operasyon po na pagkakahuli rin po ng serve ng warrant po na 4 rin po. Sa anti-illegal drug operation naman po, nag-conduct po tayo ng 2 operation. Nagresulta rin po ng pagkahuli po ng 2 individual. Sa anti-illegal gambling, may 3 po tayong operasyon na nagresulta po ng 10 na
pag-aresto ng mga lumalabag sa anti-illegal gambling law po natin. Meron din pong surrendered firearms po na ano po natin na 4 po na individual na nag-surrendered po ng firearms o hindi na po lisensyadong mga baril po. Sunod na po sa RA 10654 po, o ito po yung tinatawag natin na isa po sa anti-illegal fishing po. Meron po tayong isa at 3 po na individual na huli po, isang operation tapos 3 individual po. Sunod naman po sa pagkaugnay naman po ng pagbubukas po ng klase nakaraan po, ang Marinduque PPO ay patuloy po na nagkakaroon po ng police presence sa mga schools, sa mga tawiran po ng schools, sa vicinity po ng ating mga paaralan po para magkaroon po ng ligtas sa ating mga mag-aaral at ating mga guro at ganoon din po ang ating mga magulang po. Kaugnay po nito ang sabi po ng ating provincial director, ang kaligtasan ng ating mga mag-aaral ay pangunahing prioridad ng ating kapulisan. Patuloy nating paigtingin ang police visibility sa mga paaralan at papalakasin ang pakikipag-ugnayan sa mga school authorities at komunidad upang matiyak na ligtas at maayos ang kapaligiran para sa pag-aaral ng ating mga kabataan. Yun po, isa rin po dito, patuloy po tayong nagkakaroon po ng coordination po sa mga schools po natin, school heads po, ganun din po sa mga LGUs po natin, katuwang po natin dito yung mga barangay tanods po natin, yung taga-barangay po, na sa pagpapaigting po ng mga yan po, pagpapatawid po sa kanila. Then po, syempre po, kung may concern po, pwede po kayo lumapit po sa ating mga kapulisan po. Approachable po lahat po nandiyan po nating kapulisan. Nakaraang June 26, 2026 po, nagkaroon naman po na tinatawag po ng Marinduque PPO Enhanced Managing Police Operation Challenge o tinatawag pong EMPO Challenge po ng ating kapulisan. Ito po ay nagbigay po ng daan po para po magkaroon po tayo ng tinatawag po ng magkaroon ng simulation exercise po na kung saan po nagkaroon po ng mga bawat senaryo, bawat municipal police station, bawat bayan po kung saan po ay pinakita po nila ang galing sa kanilang pagresponde sa mga naturang mga insidente na naitas or mga na parang na utos po sa kanila sa pamagitan po ng simulation exercise na to, na patunayan po natin na kung gaano kabilis ang response ng ating mga kapulisan. Ito po yung challenge na to ay isa po ito parang dito po yung nagresulta ng may mga nanalo po rito sa pinakamagaling rumisponde o pinakamabilis po. Ang second runner up po natin ay ang Torrejos Municipal Police Station sa pangunguna po ng kanilang OIC po, Police Lieutenant Parpo sir. Si Sir Joseph Parpo. Sunod naman po ay ang Mugpog MPS naman po, ang nakuha ng first runner-up sa panguna po ni Police Major Ferdinand G. Lacdao po. Sunod naman po, ang nag-champion po ay ang Gasan, ang EMPO Challenge 2026 champion, ang Gasan Municipal Police Station. Congratulations po sa panguna po ni Police Captain Alan Baraterador, sir. Congratulations dyan, sir, sa inyo po at sa mga kapulisan po ng Gasan po. Yun po. Next naman po, nagkaroon naman po tayo nung 2026 din po, nung 26 din po, June 26, nagkaroon po tayo ng turnover and acceptance of PSFTP o Public Safety Field Training Police, o tinatawag po natin Field Training Police po. Ito may mga bagong police po natin na kakagraduate lang po sa basic recruit course po, na kung saan po na-deploy po rito. Meron po tayong 28 na FTP o Field Training Police po, na kung saan total po nila ay 23 po na lalaki at 5 pong babae. Lahat po yung 28 na yun ay taga rito po sa Marinduque. Po? Yan po, lahat sila ay mag-undergo po ng 6 months field training program po dito sa atin. Hinati po yan sa dalawa. Meron pong 18 na ma-assign po sa Buwak Municipal Police Station at 10 po sa Santa Cruz Municipal Police Station. Doon po sila magkakaroon ng immersion program o field training program po nila, para po makita po lahat ng inaral po sa loob ng basic recruit course sa training po. I-apply po ngayon o makita po. Ngayon, katawang din po nito, meron po tayong field training officer po dito po na maggagabay po sa kanila bawat po kanilang phase po na gagawin po. Meron pong 3 phase 1, traffic, investigation, and patrol phase po. Ngayon po, nasa patrol phase po sila.
Nandiyan po ang ating mga FTO po para gumabay po sa kanila. Noong June 23, 2026 naman po, nagkaroon po tayo ng activation ng Tourist Police Unit, panibagong unit po ng Marinduque Police Provincial Office po, kung saan po sa panguna po rito po ng ating Provincial Director po, inactivate po ito, na headed po ng TPU ngayon ay si Police Major Abner Mausar po, sir. Yan po, nag-oath taking na po sila sa panibago nilang unit. Ito po ay mga nag-undergo po ng tinatawag po na top cap training o tourist police training po na tinatawag po natin. Sa mga susunod po na mga linggo o mga buwan po, makikita po natin sila dyan sa ating mga bayan-bayan po, lalo po sa mga tourist spots po natin na gumagaway po sa mga turista, hindi lamang po foreigner, pati po local tourist po natin. Kaysa rin po natin yan sila para po sa pagpapatupad po ng mga katahimikan po sa mga nasabing area po. So doon po, nung nakaraang June 18 naman po, nakaisa naman po ang Marinduque PPO sa second quarter po, nationwide simultaneous earthquake drill. Ito po ay quarterly ginaganap at nakiisa po tayo. Yan po, nung nakaraang June 25, 2026 naman po, nakaisa rin po sa panguna po ng ating Provincial Director po ulit. Nakaisa po sa tinatawag po na Arbor Day Tree Growing po, na kung saan ito po ay sa panguna po ng ating DNR po, na sa pagtatanim po sa Barangay Maybu, Buwak, Marinduque po. Yan po ating po na isa po natin na pulis makakalikasan po na mga activities. Sa ngayon po, yan po ang lahat ng activities ng Marinduque Police Provincial Office po sa pamuno po ng aming Provincial Director, Police Colonel Cornelio Carmen Tadena, sir. Next naman po natin, ang mga safety tips naman po natin na ngayon po ay maulan po, maulan. Isa po ito, may paparating po tayong bagyo na balitaan po natin. Ngayon po ay may mga kanselado na pong klase. Bagyo tips po muna tayo bago po dumating ang bagyo. Ito po muna ang ating alamin. Bago dumating, alamin ang balita ukol sa panahon at mga anunsyong pangkaligtasan. Yan po, makinig po tayo sa mga national news. Ukol naman po dyan sa mga ganyan, i-follow lang po natin yung mga legit po na mga news or mga authorities po, kasi po minsan po yung iba po nanloloko lang po para po sa kanilang mga engagement po. Wag po tayo magpapadala na mga, lalo po na magpanic po tayo. Makinig po tayo sa mga legit authorities po, lalo po sa mga LGUs po natin. Alamin ang plano ng komunidad sa pagbibigay, babala at paglikas. Yan po nga po sinasabi ko po. Yung iba po ay gumagamit po ng mga social media sa ngayon po. Pag lang po nagbabandilyo po sila or nagbahay-bahay po kung sakali po suriin ang bahay at kumpunihin mga mahina o sirang bahagi nito. Yan po, bago po dumating ang bagyo, i-check po natin maigi po yung kabahayan po natin. Kung may mga natanggal na pong mga pako, ipako po natin yung yero po para po maging matibay po. Ihanda ang go bag, ito po yung go bag po natin, talagang kinakailangan sa anumang sakuna po na naglalaman ng mapangangailangan ng pamilya. Yung go bag po natin naglalaman po ito ng mga pagkain, tubig, malinis na tubig, yung iba po IDs, small amount of money po. Diyan po lahat po, mga damit na kailangan po, na nakasave po kung sakasakaling kailangan lumikas. Siyempre po, ilikas din ang mga alagang hayop sa ligtas na lugar. Yung iba po natin, siyempre po, yung mga pet po natin o mga alaga po natin, mga baboy or baka po natin dyan sa ilikas po natin or ilagay po natin sa safe po para hindi rin po sila mapahamak. Siyempre po, sa mga pet po natin, mga alagang aso or pusa, siyempre, tinuturing po natin yan, nakapamilya rin po. Isama rin po natin sa kaligtasan po nila. Kapag naabisuhan na kinaukulan, mabilis na lumikas sa tinakdang evacuation center. Yun po, ito po, isa po sa naging problema po. Minsan po, pinapalikas na po kasi po wala pa nga po sasabihin po ng mga tao po ay, ba't lilikas wala pa nga pong ulan. Katulad po ngayon, tahimik pa po. Siyempre po nakakita na po, na foresight na po ng ating mga ng government po, nalalakas po. Hindi po naglilikas po. Mas mahirapan po ang ating mga rescuer na maglikas po kung sagsagan po ng bagyo, kasi po may buhay din po sila na iniingatan po. Kailangan po tayong sumunod po. Kung pinapalikas po, sumunod po tayo agad po. Yun po. During bagyo naman po, or kung sagsagan na po ng bagyo, manatili at mahinahon sa loob ng bahay o evacuation center, makinig sa pinakabagong balita sa
sa taya ng panahon. Yun po, palagi pong maging updated sa mga nagiging lagay ng bagyo po. Umiwas sa mga bintana, sa salaming bintana. Ito po, sa mga bintana po natin nabubog po, mahirap po, baka po bigla pong may pumasok po na lumilipad po na kahoy or debris po, mabasag po yung bintana natin, bigla pong mabasag po. Maigi na pong lumayo po tayo sa ganun po. Gumamit ng flashlight o emergency lamp at maging maingat sa paggamit ng kandila o gasera. Yan po, isa rin po natin sa dito po, pag lumakas na po ang ihip ng hangin or lumakas na po ang ulan, may chance po na magba-brownout po. Dapat po mayroon tayong emergency light na magiging silbing ilaw po natin. Patayin ang mga main switch, ang kuryente at valve ng tubig po. Yan po yung isa rin po para po kung sakasakali lumikas po tayo ay hindi po mag-cause po ito ng apoy po or electricity po, short circuit po. So naman po, pagkatapos ng bagyo po, hintayin ang abiso ng kinaukulan kung ligtas na bumalik sa tahanan. Yan po. Isa po, wag po tayong babalik agad po sa tahanan po natin kung hindi pa po sinasabi, baka po hindi po safe pa o may mga landslide prone area po kasi po sa kasagsagan ng bagyo lumakas pong ulan, hindi pa po safe ang mga daan. Umiwas sa mga natumbang puno o nasirang gusali at sa linya ng kuryente. Yan po, isa rin po yan sa mga natumba pong poste po. Minsan po hindi pa po napatay yung kuryente o may live wire pa po, mahirap na po, itapon ang mga natipong tubig sa lata, paso o gulong upang hindi mapamahayan ng lamok. Yan po, sa pagkatapos na po ng bagyo. Maging maingat sa pag-aayos ng mga nasirang bahay, bahagi ng bahay. Yan po, dyan naman po, kung tignan po natin mabuti kung wala naman po na damage o kung may kailangan kumpunihin po. Siguraduhin walang basa o nakababad na outlet o kagamitan baka bugsan ang linya ng kuryente. Yan po, parang po hindi mag-short circuit o magkaroon sanhi po ng sunog po sa inyong bahay. Huwag gumala upang hindi maabala ang emergency service. Kung sakasakali po meron po mga nililikas po or mga nirespondihan, huwag na po tayong makiisyoso po doon. At magbigay daan po tayo sa mga emergency vehicle po na meron tayo po. Yun po, patuloy po tayo mag-ingat po. Lalo po ngayon paparating na bagyo po. Patuloy po tayo mag-ingat sa ating mga tahanan po. Sumunod po tayo sa ating mga authorities kung kinakailangan po na lumikas. Next naman po, road safety tips during rainy season. Siyempre po, tayong lahat ay bumabiyahe po. Ngayon po, po natin, habang nagdadrive po tayo, motorsiklo man o sasakyan, basa po ang kalsada po, slow down po tayo. Bagalan po natin ang takbo kasi po pag mabilis, syempre po po tayo, hindi po tayo makakapag manobra na maayos or baka magkaroon po ng skids po. Keep safe distance po. Yan po, maintain more distance po. Pag maulan po, wag po nating bumuntot o mag-tailgate po sa ating mga nasa unahan po kasi po pag nag-sudden brake po sa harapan at nag-sudden brake po tayo, wala na po tayong time at madulas po mag-i-skid lang po tayo. Kailangan po meron pong ample time po para hindi po natin mabangga nasa unahan po natin. Kung gabi naman po, use headlight to see better and seen by others. Yan po, may mga ginagamit po tayo mga yan po para po makita po natin ang daan kung saka po talagang malakas po ang ulan. Bago po tayo umalis, i-check po natin yung tires po natin kung meron pa po siyang mga grips po or hindi pa po pudpod. Avoid sudden moves. So do not brake or turns suddenly, it causes skidding. Yan po, pag nag-skid po tayo, dudulas lang po kasi po madulas po ang daan po. Patuloy po tayo mag-ingat. Avoid water clogging. Wag po tayong mag-drive po sa yung malalim po na part ng daan po kasi po di po natin nakikita kung baka sobrang lalim po yan, mapasok po yung sasakyan po natin. Mag-cause lang po tayo ng aksidente po or pagka bagal ang daloy ng trapiko po. Siyempre po, ito po, use wiper. Siyempre po, pag maulan, pag sa motor naman po, wala naman po. Sa mga sakyan na po ito, wear seatbelt po, always wear seatbelt. Kahit po hindi po maulan, lagi po itong inaano. Sa part naman po ng motor, lagi po tayo mag-helmet. Sa ating kapwa ko po nagmamotor po, lagi po tayong meron dapat pong kapote po para hindi po tayo mabasa. O kung wala naman po, huminto po tayo, mahirap na po magkasakit. In case naman po ng mga emergency, meron po tayong tinatawag na Unified 911 Emergency Hotline. Maaring itawag ang mga sitwasyong nangangailangan ng agarang aksyon tulad ng krimen o aksidente, sunog at medical emergency. Pwede po tayong tumawag sa 911. Wala po itong bayad, basta po may signal po kayo.
makaka-responde po ang ating mga kapulisan. Di lang po kapulisan, meron po rito emergency na ambulansya or BFP po sa kunyaring fire incident po. Tawag lang po tayo sa 911. Ukol nga po pala rito, hindi po dati pwede po rito mag-prank call sa ano po. Wag po tayo mag-prank call sa 911 po natin kasi po ito emergency hotline number po. Marami po rito tumatawag. Baka po pag nag-prank calls po kayo at may sumagot po, yung po pala ay wala lang po at nirespondehan po ng ating mga responding unit. Tapos po may tumawag katulad na may kaugnay na kasabay rin pong tumawag, hindi po narespondehan kasi mas inuna po kayo. Yung po pala ay mas tunay, mas mahirapan po ano po. Kasi po pag prank calls po ay labag rin po sa batas ano po. Yan po, papakita ko. Bukod po sa 911, meron po tayong mga hotline numbers po sa Marinduque PNP po ano po. Sa Marinduque PNP, meron po tayong hotline numbers sa kampo po, 0998-598-5801. Sa Buwak Municipal Police Station, 0998-598-5802. Sa Gasan Municipal Police Station, 0998-598-5803. Buenavista Municipal Police Station, 0998-598-5804. Torres Municipal Police Station, 0998-598-5805. Santa Cruz Municipal Police Station, 0998-598-5806. Bugpog Municipal Police Station, 0998-598-5807. Sa Marinduque PMFP, sila po yung mga naka-green patig po. Makikita po dyan sa dulong bayan, gitnang bayan, Mugpog, Marinduque po. 0998-598-8203 po. Ano po, yan po ang aking mga hotline numbers po. Ano po, yan po ang aking mga ulat po na lahat pong ulat, mga accomplishment, activities po na naganap po sa kalahati ng June po, kasi po yung kalahati po inaiulat na po namin nakaraang June, nung second week rin po ng June. Yun po, binabati ko nga rin po pala yung aking asawa po na busy po ngayon sa pagtatrabaho po. Hi po. Hi babe. Then po, binabati ko nga po pala yung aming dating kasama po, Police Captain Lily G. Nicolas po, na bago pong hepe ng Santa Cruz Municipal Police Station po. Ma'am, congrats po sa inyong bagong position po. Ingat po kayo dyan palagi po. Yun lamang po ang aking ulat po, at dahil po natapos na po, tapos po tayo na maaga, hindi po tayo nakaubos ng 1 oras po dahil po mabilis po tayong natapos. Maraming salamat sa lahat na pakinig at patuloy suporta sa aming layunin. Ang tunay na kapayapaan ay nagsisimula sa disiplina at pagtutulungan, sapagkat sa pagkakaisa ng mamayan at kapulisan, bawat isa ay mahalagang papel at panatili na ligtas at mapayapa at may ayos na pamayanan. Muli po, nga pala si Police Corporal Jomar Arevale, na nag-iwan po sa inyo ng isang maganda at ligtas na mapayapang araw sa ating lahat. Bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mapilis, tapat at nararamdaman. Mabuhay po tayong lahat. Kabayan, malapit na bang mag-expire ang rehistro ng iyong motor o sasakyan at kailangan mo ng Motor Vehicle Inspection Report na sigurado, kompleto at mapagkakatiwalaan? Huwag nang lumayo pa! Samahan niyo ako at sabay-sabay nating tuklasin ang step-by-step na proseso ng emission test at inspeksyon dito lamang sa inyong nag-iisang New Era Motor Vehicle Inspection Center. Bago magtungo sa Emission Test Center, siguraduhing tama ang hangin ng gulong para maging maayos ang testing, at sa iyong pagdating dito sa New Era MVIC, ihanda ang mga detalye ng sasakyan at dalhin ang Certificate of Registration nito.
Pagkatapos ma-validate ng detalye ng sasakyan, isasagawa ang visual inspection kung saan sinisilip ang exhaust system, tinitiyak ang kondisyon ng catalytic converter, ina-assess ang mga warning lights at chine-check ang higpit ng gas cap upang maiwasan ang fuel vapor leaks. Dito naman sa safety test, sinusuri ng ating mga technician ang tibay at katatagan ng inyong sasakyan. Kagaya ng side slip test, suspension test, brake test at speedometer test. Dahil dapat hindi lamang pasado sa papel, higit at lalo pasado sa kaligtasan ng buhay.